Good day po sa ating lahat mga kapatid. So ito na po yung hitsura ng aking recubitor. Ayan. Malaki po ito ng konti, hindi po ito masyadong maliit. Talagang sakto po ito. Ayan. So sa ngayon, i-explain ko naman sa inyo ang patungkol po sa wiring nito. So yung prinsipyo o kailangan yung isa-alang-alang ng sa ganun ay makuha nyo po yung prinsipyo. Iniisa-isa ko talaga ito mga kapatid nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Tandaan nyo po na galing po ito doon sa aking styrofoam na idea. Inilipat ko sa recubitor at ngayon gumawa na po ako ng malaki-laki na po ng kunti. So ang prinsipyo mga kapatid, ito po yung ating wawiringan ngayon. Ayan, dalawang receptacle, equivalent ng dalawang bulb. Kulang pa ako ng bulb. So tapos itong ating pan, to 20 volts na pan. Ayan, easy po ito. So ang mangyayari dito, itong tatlo na ito mga kapatid, atin po itong i-connect. I-series po natin. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo, i-series po natin ito. So dalawang bulb. Ayan, kagaya ng nasa guhit. Dalawang bulb, i-series natin sa pan. Tapos dito natin padadaanin ang wire. Dito, hindi natin ilalabas dito, kundi dito natin idadaan. Dito hanggang sa itaas. Para yung labasan ng wire dito, diyan na rin natin ipapasok itong sensor ng ating thermostat. So ang mangyayari, magiging ganito yan. STC 1000 po yung pangalan ng ating thermostat. So diyan yan sa likod. Ayan. Uy, may butas na. Baka pwede natin diyang padaan. Ah, hindi. Nasa bandang foam yan. So gagawa tayo ng butas dyan para daanan ng wire papunta dito. Papunta sa supply talaga. So para dito yan malalagay ang ating thermostat. Kaling ha. Pero itong thermostat na ito mga kapatid, pang design talaga yan na ilagay sa box. Pero hindi natin ilalagay sa box. Dagdag gasto na yun. So very simple lang. Yan lang mga kapatid. Yan po yung aking wiringan ngayon. I-explain ko sa inyo mamaya. I-series natin yung tatlo. Yung tatlo lang naman ang nagbibigay ng init sa loob, nag-circulate ng init, yung pan. Tapos, kumbaga, pag yan yung posisyon ng ating bulb, dito yung tubig, yung lagayan natin ng tubig, ito, siguro bubutasan natin ito ng konti para saktong-sakto talaga kasi hindi plain. No, may mataas sa konti. Ihihipan niya yung init, tapos yung ibang hangin dadaan dito sa tubig, yun po yung magbibigay ng humidity. Tapos, pag bangga doon, iikot na po yun. Dito naman, hihigop siya ng hangin, ilalabas doon. So, cycle talaga yung hangin na may kasamang init. Yun po yung prinsipyo talaga. Kita nyo naman, pag may sunog nga, di ba, laging sinasabi ng mga fire brigade, pag may sunog, dumapa po kayo sa sahig kasi wala pong usok at init dyan. Maaari pa tayong mabuhay kung sakaling may sunog. So, yan po, basic principle po talaga na yung init mula sa baba, papunta sa itaas, hindi po mula sa taas papunta sa baba. Yung iba kaya gumagawa sila ng ganun, mula sa itaas papunta sa baba kasi kahit nakapatay na po yung bulb, yung kanilang pan ay tuloy-tuloy pa po sa pagtatrabaho. Yun po yung nangyayari sa iba. Pero para mas makasave po tayo, makamura tayo ng konti sa kuryente, sabay po sila. Kasi nga, ayun nga, mula sa baba papunta sa itaas yung prinsipyo natin gagamitin. So that's all. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag matapos ko na po itong ikabit. Simple lang naman, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ko kinabit. Basta pag natapos na, saka ko ipapakita sa inyo. Siya nga pala mga kapatid, bago ko po pala ipagpatuloy ito, di ba yung dalawa na yan, series yan, yung isang receptacle dyan yan. Tapos ikakabit natin itong para sa pan. Ito naman po yung para sa pan, di ba? Ito, ayan o. Kinunan ko na ng strip o yung insulation. So pag magdudugtong po kayo na kagaya nito mga kapatid, kaya ipakita ko ito sa inyo, babala po ito. Ugaliin niyo po na ganitong sitwasyon po mga kapatid oh. Ayan. Hindi po sila magkaparihas ng hitsura kung saan po anong ibig sabihin dito? Kung saan po tayo magdudugtong, ayan. Napakalaking bagay po ito mga kapatid kasi alam naman natin sa panahon ngayon yung mga gamit natin kagaya ng electrical tape ito. Yung iba mga kapatid ay low quality na po. So
minsan hindi natin na secure ng maayos, nababaklas po yung adhesive ng electrical tape. Kahit mabaklas po yung electrical tape mga kapatid, malayo po tayo sa short circuit kasi hindi po sila magkatabi. Ayan o, malayo po. Puwira na lang kung dito ang isang, dito natin siya nilagyan ng sugat. Ito po. Ayan, so reminders po yan sa inyo mga kapatid. Gamitin nyo po ito tuwing nagdudugtong po kayo, lalo na pag gumagawa po kayo ng DIY na mga kagaya nito. So pagpapatuloy ko po, ipapakita ko po mamaya sa inyo ang resulta. Ito na po, nangyari ko na po. Naikabit ko na yung dalawang receptacle. Ayan, so series parallel po ang connection nila. Tapos ito ang para sa pad. Ayan, kabit ko na. So dagdag lang dito, kung nakikita nyo mga kapatid, gumamit po ako ng strap tie. Ayan, para po sa aking experience, ang wire na ito mga kapatid, lalapat po kasi ito sa sahig. Tapos yung mga sisiw pupunta po yan sa sahig. Once marami po yung mapisa, magtatalunan po yan, mapupunta po yan sa sahig. So mangyayari, pwede nilang tuhakin, at ang pinakapunto talaga ay nababaklas o nagiging ganito po yung tip na yan, gaganon po yan. Tapos ayun, hihilahin ng mga sisiw. Posible po na baka mag-ground po tayo kung sakali man pag nabaklas po yung electrical tape. Kaya isa po yung paraan para hindi talaga babaklas yung electrical tape, kasi mayroon po siyang strap tie na nilagay. Marami naman akong strap tie, ayan, kaya nagsalig, kaya daghang strap tie. So ikakabit ko na ito doon sa body ng aking rip cubitor. Ito po yung kanyang pinaka-plug. Ayan, gamit po yung mga plug ng kagaya nito mga kapatid. Napakatibay nito, bibilhin mo ito, nasa 30 or 25 po isang piraso nito, yung plug. Tapos wire, isang metros. O yan, isang metros po siguro yan. Nagkakalaga rin ng 30 pag number 16, 25 pag number 18. 18 lang itong ginamit ko na isang metros, isang meter eh. Ayan, may scrap lang, parang scrap lang yung dating. So ikakabit ko na talaga ito. Let's go. So ito na po mga kapatid, ito na po yung nangyari ko. Hindi po siya pwedeng ikabit sa styro mga kapatid. Ito styrofoam kasi ito, hindi po maka-hold yung ating screw. So naglagay na lang ako ng kaunting tabas na hardoplex. Maganda sana plywood, wala akong plywood, hardoplex yung available. Kaya ito, ayan, gumawa ako ng hardoplex para yung ating bulb ay hindi po talaga magalaw. Ayan o, naka-hold po siya. Tapos itong ating pan, ito, ang gagamitin ko, didikitan ko na lang ng ito. Pwede naman nating lagyan ng alambre dito, papunta dito, pero itatry ko na lang na idikit ng stick glue. Kasi hindi naman yan masyadong gagalaw kasi may makalagay niyan dito. Ayan. So nagdagdag lang ako ng ito para kung sakaling maglinis, pag darating na yung time na kailangan maglinis, pwede na siyang ganituhin, alsahin. Ayan. So mababaklas agad. Ayan po. So ito ikakabit ko na lang ito. Nagdala na ako ng kandila tapos stick glue. Sapat na po ito. Alright. So ito na mga kapatid, ito na po yung update. Ayan. So ayan, sitting ko na po yung ating pad at saka yung receptacle. So ang kagandahan nito, ganyan lang kadali kabit. Tapos itong kanyang wire, atin na po itong ipatago sa itaas. So ayan, pagkatapos ko lang magawa ng butas. So ito na po yung silbing butas ng ating rip cubitor. Ayan, gumamit po ako ng grinder para mabutasan kasi metal kasi ito mga kapatid. So tapos na, ayan, ayan o. Ganyan kalaki lang po yung aking binutas. Yung nasa itaas, ganyan rin kalaki. At yung wire na yan mga kapatid, ganyan na yan. Hayaan na natin yan. Dahil pag nakalagay na ito, ayan, once na ilagay na yan, ito, magiging ganun lang yan. Ganyan. And then, yung ating thermostat, sana yung thermostat natin.
itong thermostat, tapos itong ating tawag dito, humidity reader. Yan. Diyan na rin natin patatagusin itong kanyang tawag dito, sensor. Ayan. So magiging ganun yan. Importante rin ito mga kapatid na itong sensor, yung nakikita nyo, dito po yan sa bandang likod. Kasi yung isa kong kasama, dito niya sa harap nilagay yung sensor ng thermostat. Ang nangyari, nang isinirado niya yung pinto, nakalabas ito. Ayun, luto yung itlog ng mga pabo. Ang kagandahan niyan, pag dyan sa likod, pagkapasok ng tray, dyan lang siya sa likod. Talagang nasa loob lang siya, steady na siya na nasa loob ng ating incubator. Ayan, pakatandaan nyo po yan. Isa po yan sa posibleng ma-encounter ninyo na problema pagdating sa ating incubator. Once dito yan sa harap, baka makalimutan natin na ibalik. Pag hindi natin nabalik, nasa labas yung thermometer. Kahit napakainit na sa loob, hindi pa mamamatay yung ating thermostat kasi nasa labas. Ayun. Tapos ito yung ating humidity reader. Diyan na rin natin ipapasok. Isasabay natin yan. Alright. So pagkapasok natin yung tray, malinis na yan. So ang next, ikakabit ko na lang itong wire na ito. Ito tapos yung sa supply. So yan. Ganyan po yung kanyang diagram sa ating thermostat na STC 1000 na tag 400 pesos. Ayan. So, ang gamit niya mga kapatid, switch lamang po ito para patay sindi sa ating ilaw at saka sa ating fan. Series po yan mga kapatid ha. Ayan o, kita nyo naman. Ayan, so nababaklas ito lahat. Napakadali lang ibaklas. Yung sa itaas ko na recubator, hindi po yun madaling ibaklas kasi yung pad tapos yung ilaw ay nakapix na po sa incubate sa rep. Pero ito, mabaklas, bili lang baklasin, no? Ayan. Sus! Easy. Ayan na. Yan lang, simple. Tapos dito natin ilagay yung tubig. Baso na maliit. Ayan. Ayan na, patapos na po tayo. Ang wiring niya ay ganyan lang kasimple ang wiring mga kapatid, oh. Klaro naman. Ito, pag napundar itong isa ay aandar pa. Pag napatay, nasira itong pad, yung ilaw, aandar pa rin. Kung saan lang yung nasira, ayun po yung palitan. Ganun lang kasimple. Tapos, ayun nga, inulit ko, naglagay lang po ako ng strap clip o wire tie. Tire wire, o ganun, anong tawag dyan, para yung ating electrical tape ay hindi po mabubukas. Kumbaga may nakahigpit na nakakapit sa kanya, kasi mahirap na pag may sisiw dito na napunta sa ibaba, uhulihin natin, ayun, posible po tayong ma-ground. Tapos dito, ito, isa rin ito na dapat yung isa alang-alang, dapat may takip po yung inyong pan. Pwede naman, dahil may pakapin naman talaga ito, may kasama naman ito na takip dito, kaya lang nawala na po yun sa akin. Matagal na kasi itong ginagamit ko sa aking pisonit, nawala na, kaya ito nag-DIY na lang ako na maglagay ng harang. Ayan, screen para yung mga paa, ulo ng ating sisiw ay hindi po mapasok at maputol. Dahil pag malaki yung butas dito, napapasok yung kanilang sungo, yung kanilang paa, putol po dahil sa lakas ng ikot ng pan. Tapos kung magtataka kayo, itong ating pad, kung nakikita nyo, yung may ilaw, may guhit, may sticker na nakadikit, dyan po lalabas yung hangin. Kumpara dito sa kabila, walang sticker na nakakabit. So yan po. Mukhang mahaba-haba na ng konti. Paputulin ko muna saglit dito at abangan nyo na lamang po ang kadugtong nito. Thank you and happy farming all. Lagi nyo pong tandaan ng paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.